Sa ating mga panalangin, ang mga sumusunod na intensyon. Misa ng pasasalamat ni Ryan Sanoni Trinidad and family, Vitas Garganera and family, Darwin and Christy Riamico and family, Jojo and Marisa Fajardo and family, Magdalena Sean and family. Para sa kaarawan ni Joel Borromeo, natatanging kahilingan ni Belia Trinidad, Kathy Trinidad, Eli Jimeno Jr., Chrisia Faye Riamico, Catherine Lay Marzan. Para sa mga kaluluwa ni na Catalina Fernando Rolando, Cesar Tomas Gemma Dolores, Rodrigo Roberto Nelson, Concepcion Bernardo Nelson, Chodora Hermojeno, Nestor Benjamin, Porfiria Joel, Carpusinia, Amparo, Avelino Nicanor, Genoveva Anthony, Judith Jesus, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at wala nang nakaalala. Simbang Gabi, Mass Sponsor, Mrs. Nitz Mariano and family, Jaime Santos and Amio families, Jean Sanone and Trinidad families, Raul and Jet Pangilinan, Pilar Canlas, Mori and Volet Valinton and family, Bonagua Yap and Patero families, Ian and Jessel Santos, Hill and Edith Santos, Ruby Arviso and family, Cora Bonagua and family, Florante and Yvonne Pascua and family, Ador and Ida Casinio and family, Mark Daniel Claire and Priscia Salejo, Baby Meiji Josephus Kabakungan and Micah Ferrer, Veloria and Austria families, Maria and Ricardo Santos and Marites Ong and families, Eleuterio Josie Eric John Santos, Ellen Joyce and Glenda Sobrino and families, Barangka Credit Cooperative, Feli B. Francisco and family, Kagawad Aimee and Boyet Mascariña and family, David and Virgie Santos and family, Roberto Mascariña and family, Ronald and Leia Mascariña, Moniz Balbin Priscilla and families, Charis and Aaron Manriza, Keling and Season family, June and Mirna Castillo and family, Ray and Evelyn Isguera and family, Romy and Mary Ocampo and family, Ruel and Amy Lofuente and family, Rene and Malo Kerimit and family, Jovencio and Josephine Perez, Marites Castres and siblings, and Bob, Babes and Maymay and family.
Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Adbyento at ikalawang araw ng Simbang Gabi. Ang mass sponsor po sa gabing ito ay ang SO 9 and 10 DLCA care of Ida Raquel, Leti Bernardino, Sally Laurente. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Chris Quiñal. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Pagsisindi ng kandila ng Adbyento, tinatawagan po si Mr. Ryan Sanone Trinidad and Cheryl Trinidad and family. Ama, sa paglalakbay namin ngayon sa panahon ng Adbyento, muli naming sinisindihan ang kandila ng pag-asa at ang liwanag na nagdudulot ng kapayapaan. Maranasan nawa namin ang kagalakan sa pag-asang mula pagdating ng aming manunubos. Kagalakan sa harap ng kawalang malasakit, kagalakan sa gitna ng pagdurusa, at kagalakan sa mga pag-aalinlangan. Amen. Amen. Tayo tinipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inanyahan tayong magsaya sapagkat nababanaag na ang pagsilang ng ating manunubos. Siya ang dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na naghahain at nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal.
Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulupaan niya. Pinupuri ka namin, pinarahan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong ating kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nanan. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Alis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik na iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghahatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazaret, ipahahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. O Diyos, sigawan mo sa hari ang iyong hapon, sa mahal niyang anak ang katarungan mo. Ang bayan mo'y hukuman sa katarungan, at mga dukha ng may katuwiran. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. Mga bundok nawa'y dalhin ng kapayapaan, at ang kapatagan, katarungan sa lahat. Ang mga banaway ipagtanggol niya, at tulutan ang ginhawang mga anak. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, at ang kapayapaan ay di magtatapos. Sa mga karagatan, siya'y mamumungo, simula ilog hanggang sa dulo ng mundo. Maghahari ang katarungan sa kanyang panahon, kapayapaan magpakailanman. Nawa'y papurihan ang dakilang ngalan niya, tulad ng dakilang araw magpakailanman. Basbasan nawa niya ang lahat
Inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon nang may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. May kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ay may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo, muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas,
ni si Elias di ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali na kanyang pangyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po, Father. Sa ating lang nabanggit sa ating pagsisimula, ngayon ating ipinagdiriwang ang 3 linggo ng panahon ng Adbyento o tinatawag na Gaudete Sunday. Alam natin na ang word na Gaudete na galing sa Latin word na ang kahulugan ay rejoice. O ang ating, para sa atin, ating pinagdiriwang sa linggong ito ang kagalakan. Anong kagalakan? Kagalakan na parating na talaga ang Pasko. Darating na at isisilang na ang ating tagapagligtas. Yan ang kagalakan ng ating ipinagdiriwang. At sa atin din ngayon, ipinagdiriwang natin ang pangalawang araw ng ating simbang gabi. Ano ang ating mapupulot sa mga pagbasa natin sa linggong ito? Ang mga pagbasa ay nakasentro din sa kagalakan. Ano ang tunay na kagalakan? Anong makikuha natin sa Pasko? Alam natin ang Pasko ay isang napakasayang selebrasyon. Tayo ay masaya. Maraming exchange gift, nagbibigayan ng bawat isa, nagmamahalan. Nandyan ang mga celebration, Christmas parties, sa bawat organisasyon, sa bawat kumpanya, o sa lahat ng mga bagay. Isang masaya na selebrasyon. Merong mga palamuti, Christmas light, Christmas trees, at lahat ng yan. Yan ay nagpapatunay na gaano natin ipinagdiriwang ang Pasko ng puno ng kagalakan at puno ng saya. Ngunit ang ating pagnilayan ngayon, nitong linggo ng kagalakan o Gaudete Sunday, ano ba ang totoong kagalakan? Anong magbibigay sa atin na totoong kasiyahan? Merong mga kasiyahan, ngunit alam natin, hindi rin ito magtatagal. Sana ang ating panalangin sa Pasko, sa tulong ng ating paghahanda nitong mga araw ng Adbyento at sa ating mga simbang gabi, tayo ay maturuan sa pamagitan ng ating mga pagbasa kung ano ang totoong magbigay sa atin ng kagalakan, lalong-lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Kung ang magbibigay sa atin ng kagalakan ay kung marami tayong handa sa Noche Buena, ang magbibigay ba sa ating kagalakan ay makatanggap tayo ng pinakagusto natin na regalo? Yan, magbibigay ang tunay na kagalakan. Pero kung ikaw ay nasa sitwasyon, kung medyo kapos, at wala kang maraming maihanda sa Noche Buena, mamapil mo pa rin ba ang totoong kaligayahan sa Pasko? Kung hindi mo natanggap ang hinihingi mo na pinaka-importanting regalo para sa iyo ngayong Pasko, magiging masaya ka pa rin ba sa Pasko? Yan ang gusto nating pagnilayan. Kung ang ating mga natanggap, ang ating mga ginagawa, ito ba ang totoong kaligayahan na dulot ng Pasko? Pinapahayag sa ating mga pagbasa na ang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan, ay madarama lamang natin sa ating Panginoon. Kaya sana huwag tayong mawala sa ating focus, sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa ating paghahanda sa Adbyento at sa ating simbang gabi, pinofocus na sana ang ating intensyon at sana ang ating focus ay nasa pagdating
ng Panginoon. Siya mismo ang magbibigay ng tunay na kagalakan, tunay na kaligayahan sa atin. Meaning, kahit anuman ang sitwasyon meron ka sa Pasko, ikaw ay magiging tunay pa rin na masaya dahil sa biyaya na ating tatanggapin ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaisa-isang anak ng Diyos na nagkatawang tao para tayo ay samahan dito sa mundong ibabaw. Kung ating titingnan ang ating mga pagbasa, sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaias, pinapahayag dito na merong darating. At ang darating na ito ay siya ang magbabalita ng magandang balita sa mga mahihirap. Pagalingin niya ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sa Propeta Isaias, siya ay nagme-mention about suffering servant. At alam natin sa bagong tipan, yan mismo si Jesus. Kaya siya ang magdadala ng tunay na kagalakan sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan, lalo-lalo na kalayaan sa kasalanan. Dahil siya ang magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, sinasabi niya, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristong Jesus ang lahat ng pangyayari. Tatlong bagay ang sinasabi ni Apostol San Pablo. Una, magalak kayong lagi. Kung meron tayong pagtitiwala sa Diyos, kaya nating magalak palagi. Kahit alam natin merong mga problema at mga pagsubok tayong dinadaraanan. Ngunit alam natin na ang Panginoon ay mas laki pa sa lahat ng ating nadaraanan ng mga problema at pagsubok. Kaya sinasabi ni San Pablo, magalak kayong lagi. Pangalawa, maging matiyaga sa pananalangin. Sa ating sariling lakas, kaya nating, meron tayong kayang maabot. Ngunit kung nandyan ang biyaya ng Panginoon, mas malaki pa at mas malayo pa ang ating marating gamit ang ating sariling lakas. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan nating manalangin sa Kanya. Kailangan nating manalig sa Kanya. Marami akong mga life story na naririnig na napakaganda na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. May mga testimony na sinasabi lang paano sila binigyan na totoong na kaligayahan ng Panginoon. Last year, na-assign ako sa Digo City, isang parokya. May nakausap akong isang tao, sabi niya 5 ang kanyang anak at wala siyang permanenteng trabaho. Ang kanyang trabaho lamang ay tricycle driver. Pero sabi niya sa kanyang pagkayod at kasama ang dasal sa Panginoon, napatapos niya ang kanyang 5 anak sa kolehiyo at lahat ay nagkaroon ng magandang trabaho, ang iba nasa abroad. At sinasabi niyang yun ang totoong kaligayahan na kanyang natanggap sa Panginoon dahil na rin sa biyaya ng Panginoon. Yan ang isa para sa akin, ang example paano tayo magiging tunay na maligaya kung tayo'y patuloy at medyagang mananalangin sa Panginoon. At ang pangatlo, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. No, merong mga pangyayari sa buhay na hindi masyadong maganda. Ngunit kailangan para natin ito ipagpasalamat sa Diyos. Ano man ang pangyayari sa ating buhay, sana atin pa ring ialay sa Panginoon. Dahil diyan tayo tunay na makaramdam ng tunay na kaligayahan. Ganon din ang ating ibanghelyo sa linggong ito.
At ang ating ebanghelyo ay patungkol sa sinugo ng Diyos na mauna sa ating Panginoong Jesucristo para ihanda ang kanyang daraanan. At walang iba kundi si Juan Bautista. Dalawang punto gusto kong bigyang pansin. Una, ang pagkatao ni Juan Bautista. Ang pangalawa, ang kanyang mensahe na pinapahayag. Una, sa kanyang pagkatao. Nagiging matagumpay si Juan Bautista sa kanyang paggawa ng kanyang misyon dahil sa kanyang katangian na dapat din natin na sana maangkin sa ating bawat isa. Una, ang kanyang honesty. Sa ating ebanghelyo, tinatanong siya, kung sino ka ba talaga? Ikaw ba ang Mesiyas? Sinabi niya, hindi. Ikaw ba si Elijah? Hindi. Ikaw ba isang propeta? Hindi. Ang kanyang pagiging tapat sa kanyang mga salita, yan ang para sa atin isa sa magbibigay ng tunay na kaligayahan, tunay na kagalakan sa atin. Kung tayo ay tapat sa ating sarili, hindi tayo pakita lang natin kung sino tayo. Minsan kasi nagpapanggap tayo. Kaya minsan ito nagdudulot sa atin na hindi tayo totoong masaya. Dahil nagpapanggap lang tayo. Pakita natin kung sino tayo. Tulad ni Juan Bautista. Pangalawa, ang kanyang kababaang loob. Pwede niyang sabihin, ako ang Mesiyas. Dahil maraming naniniwala sa kanya. Ngunit sa kanyang kababaang loob, sinabi niya na may mas mataas pa na darating. At kahit ako ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagtanggal ng sintas ng kanyang sandalyas. Yan nagpapakita ng kababaang loob ni Juan Bautista. At ganun din para sa atin. Kung tayo'y mapagmataas, kung pride lamang nasa ating sarili, hindi tayo totoong maging masaya. Siguro masaya tayo pretending na ganito ako, nasa taas ako, ganito yung na-achieve ko, pero hindi yan ang totoong kaligayahan. Mawawala at matatapos din yan. Ang tunay na kaligayahan ay makikita sa pagiging mapagkumbaba. Yan ang sana isa sa ating mapagnilayan nitong panahon ng Adbyento para sa pagdating ng Kapaskuhan, lubos nating matanggap ang Panginoon. At panghuli, simplicity ng buhay ni Juan Bautista. No, magkarugtong itong lahat. Dahil minsan sa pride, minsan sa ating pagmamataas, hindi na tayo bumababa. Hindi na naging simple ang ating buhay. Puro na lang pretension, puro pretending na masaya tayo, na ganito tayo. Ngunit para sa, kung titingnan, maging honest tayo sa sarili, hindi pala totoong kaligayahan. Yan ang mensahe ni Juan Bautista. Sinasabi niya, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Sana maihanda natin ang ating puso. Ang ating mga pagbasa, nagbibigay sa atin kung paano natin matanggap ang tunay na kaligayahan. Na sana ang diwa ng pangatlong linggo ng Adbyento, ang tunay na kagalakan. Yan ang ating makamtan sa ating pagdiriwang sa Kapaskuhan. Ipagdasal natin ang bawat isa na sa tulong din ng biyaya ng Panginoon, ating matanggap ito sa bawat isa. At sana bawat isa ay maramdaman ang tunay na ligaya, tunay na kagalakan. Amen. Tayo magsitayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing.
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit na dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang mga dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumubuo ng batas na magtatanggol sa mga maliliit na lipunan at gumawa ng akbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao. Makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat, nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo o nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad na tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak ng kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong buktong na anak. Hiniling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mahihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa pagsusugo mo sa Kanya, sa ipinapahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Berhin, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritu Santong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap ang kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng langit mo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, kung bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubulot para sa inyo para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay Panginoon, Kristo ay nilangin, pinigawin ang magdailang, at kahit inagsasalungan, nagsasalungan ako siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung rapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa, magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo, pahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Sa ni Francisco na aming Papa, Andy Roberto na aming Obispo, at ang tanang kapatid. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pinapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, Ipanalangin mo kami. magsiupo po muna. Mga paalala at paanyaya, ang ating pong parokya ay nag-aanyaya sa mga nais magpabinyag. Atin pong ibinabalik ang lingguhang binyagang pamparokya tuwing araw ng linggo sa ganap na 11 ng umaga. Magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagpasaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay maging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko na pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsipo tayo habang inagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinintay nating bumalik ngayon, ang siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan si liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo at mapuspos ng galak sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.